kanyang FB, kay Chong KT. Napadaan ako. Habang nagbo-browse ako, wala browsing, nakita ko. Ito parang si Hanilet, ang tita mong laging galit, kaya pala tahimik. Etong December, nag-open sila ng Mang Inasal at KFC sa isang mall. Kasi nga nasusuya sila sa lagi natin sinasabi na saan ba nang gagaling ang pera ng mga Duterte? Wala namang mga negosyo. 'Di ba ang negosyo nila yung itataas yung kilikili ni Kitty Duterte, akala mo naman kay puti-puti, 'di ba? Ngayon, Boss Mike, nung nireact ko 'yon, biglang nawala doon sa FB ni Chong Kitty. Ngayon, ito lang tanong ko sa iyo bilang negosyante, Boss Mike. Almost 70 to 80 million ang open ng Mang Inasal at KFC. And then, meron ka pang Capman na 100 to 50 to 250 million attorney's fee. Wala palang pera ang mga Duterte. Ayun na nga. Kasi nga, hindi naman maunawaan ng mga DDS yan. Kasi sarado ng mga utak niyan. Na kapag sinabi nila na si Duterte ay mahirap lang, simple lang ang buhay, tulad nung singer na hindi ko alam kung lalaki o bakla, bahala na kayo, ano? Na nagngangalang Wency Cornejo. Hindi ko alam kasi kung bakla o lalaki, ano? Sinasabi niya na yan ba ang sinasabi niyong nagnanakaw? Naninirahan lang sa isang payak na tahanan. Bulok-bulok. Bulok-bulok. Hindi nakapagpalit ng sapatos. Hindi rin nakapagpalit ng sasakyan. So yun lang alam niya. Ibig sabihin, dahil DDS ka nga, bulag ka. Ayaw naman namin natatanga-tanga ka, ikaw na mismo ang maghahanap ng sagot, ano? Dito sa sasabihin namin. Pero gusto mo naman ipamukha namin sa'yo. Yang nararamdaman ni Wency Cornejo nung panahon na mainit si Digong na tumatakbo, yan din ang tingin ko. Kasi tuwan-tuwa ako kay Digong dati. Sabi ko, napakasimple. Unlike dito kay Aquino, ganyan, whatsoever. Pakita natin yung pagiging papagpakumbaba niya, kuno. Di ba yung pagbabalat kayo niya? Madrama. Natin, madrama. Yung sapatos niya, natutuklap-tuklap pa, may nagregalo pa. Di ba yung mga paandar na gano'n, na nag-click sa Pilipino, yan yung nakikita ni Wency Cornejo. Pero if we face the reality... Bago tayo lumayo, tutuloy mo yan sasagutin ko lang. Pero hindi nakikita ni Wency Cornejo na anak ni sino ba yun? Taga GMA? Si Mel Chanco. Anak niya yun Hindi niya nakikita yung mga ginagawa ng mga anak ni Duterte ngayon sa Europa na si Sara na lang kung ano-anong mga branded ang suot niya. Kaya lang, baduy talaga si Sara. Kaya sabi ko nga sa inyo, paano naman babagay yung mga branded Prada, Dior o ano pa mang mga gamit kay Sara? Mukhang boksingerong bakla. So, hindi talaga pipit sa kanya, no? Kung nakikita ni Wency Cornejo yung reality, tignan natin. Ito ipakita lang sa kanya. Alam niya mapapanood ito Wency, tignan mo yung Pogo. Tignan mo yung nangyari sa Farmally. Tignan mo yung nangyari sa Taong Bayan. Paano pilatay? Gamit ng batas na EJK. Anong ginawa niya sa bansa natin? Pinagkakitaan tayo. Doon pa lang sa pagpapapasok ng Pogo inaalipustan na yung bansa natin Tapos mabibilib ka pa sa tao na yon? Bulag pa din siya hanggang tingin ko ngayon. baka naman mamaya tingin ko lang naman, magtanong lang tayo. Baka naman may utang na loob si Wency Cornejo kay Digong. Baka nga. Baka naman niligtas siya nung panahon ng tukhang. Tama. Hindi kaya. Kami nagtatanong lang Nagtatanong lang. Kung baka naman niligtas siya nung panahon ng tukhang, kaya malaki ang utang na loob niya. Baka naman totoo o baka naman yun yung utang na loob, baka lang. Hindi kaya ganon? Yan may sinasabi si Bima niyan? Baka may ano yung kasyunduan? Hindi naman siguro ako, hindi ako naniniwala doon sa kasyunduan. Maaaring doon sa utang na loob, baka maaari pa. Kaya ma'am Mel Chanco, servisyon totoo, kapuso, makulay ang buhay. Pero totoo na marami ngayong mga artista na mga laos na pero naglilitawan para daw suportahan si dating Digong na nakakulong. Si Aiko, mag-ingat ka. Aiko, mag-ingat ka. Pupunta na nga ako dyan. Nako, baka madaliri ka ni Sara. Hindi. Ito kasi, ito naman sa akin,
hindi naman lingid sa kaalaman ng mga Pilipino na si Aiko Melendez, ang istorya ng buhay niyan dating asawa ni Guapings, Jo Mariliana. Guapings yun di ba? Na dating ginojowa din ni Anjo Iliana. Hindi niyo alam yung istorya na gano'n, ano? Bago mapunta yan kay Jo Marie, ang talagang dinidate ay si Anjo. Naman pala. So, ibig sabihin, muntik na matuhog yung magkapatid na Iliana. Pero hindi naman yun ang issue. Eto yan. Para lang may background kayo para alam ninyo. Eto yan. Sa mga Pilipino, alam nyo naman na naging kasintahan o karelasyon nung congressman ng Zambales na si Kung Hoon. Jay Kung Hoon. Si Jay Kung Hoon ay sumusuporta sa gobyerno. Tama. So ngayon, biglang nagsalita si Aiko ng mga ganyang mga bagay mula nung naghiwalay sila. Sa halos humigit kumulang na 7 taon na relasyon nung dalawa, bigla na lang nagsalita ang Aiko Melendez nung naghiwalay sila ng para bang taliwas na doon sa pananaw nung Jay Kung Hoon. So, ibig sabihin, hindi kaya bitter lang si Aiko. Kasi ganun yun Kaya mag-ingat-ingat ka, Aiko. Baka magalit sa iyo si Laika. So, Laika. Naalala ko tuloy yung Laika, no? Akala ko Laika. Alam mo yung Laika nung araw? Laika? O yung beans na pwede mong ipalit ng mga merchant kapag meron kang maraming beans sa Laika. James Bata yun. pa. Nawala. Mas Mike, mata pa ako. James Diba yun. ako James yun. James yun, di ba? O siya mas bata sa inyo. Kumita nga si Ivana doon ng marami. Di ba? Pinili na ng Laika kotse. James. Laika James. Oo, panahon ng pandemic. Laika James. Sino na Kita mo, napudol 17 pa lang ako nun eh. Ilang taon ka nun? Ilang taon ka na ba ngayon, Boss Mike? O di, nung pandemic, di 19. Di ba? Kaya balikan natin.